ibigay ko lahat, malaki ang pangarap mo, nandun ang lahat ng energy. At kung doon lahat ng energy, lahat ng vibration, lahat ng mga forces, mag-attract sa'yo na para mag-succeed sa dreams mo. Yes, yes? Yes. So yun ang one benefit na if the change starts with you, number one, taking control. Number two, ano number two? Lead by example. No? So, lead by example. Kung ang team wala na excitement, dapat kailangan sa'yo, no? Mag-start sa'yo, bagong tao. No? Kasi pag wala ng tao, ang ginawa, mag-change ng upline. No. Yung iba mag-change ng opportunity. Lalo na no. Ang gagawin doon na, ano lang talaga ng tao, hanap ng tao, doon nag-manage. Mag-plant. No? Kasi tayo nag-manage, lalo na matagal na tayo sa business. No, ganun ang nangyari, nag-babysitting tayo, no, naging collector tayo, no, nag-process tayo ng order sa mga downline natin na 2 years na sa business, no, na instead na mag-planting, ginawa natin, nag-manage tayo, no, stop managing, start planting, no, yun, no, lead by example, no, kung ang team mo hindi nag-read ng box, mag-read ka ng box, ikaw talagang mauna doon. Kung hindi naging target ng team mo, dapat ikaw ang team performer, top performer. Sa team mo, lead by example. Pag team mo mahilig sa playing ng game, pag hindi nakuha yung target, blame. Pag walang tao sa hook, blame. No. Dapat, as an upline, take responsibility. No? Lead by example. Lead them by showing, not telling. Diba? Sabi nga, kung hanap ka ng star player, diba? Be a star player first to your upline. Yan ang sabi ni Gandhi, Mahatma Gandhi. Be the change we wish to see in others. No? Okay? So, tanong ko, may tanong ako na magtatanong sa inyo. Sino dito feeling, delay na yung success nila? Natingin nila, by this time, 200,000 na sana sila, or NMB na sila, pwede nila makuha. No? Sino? No? Kunti lang yung tumas, kunti lang yung honest. No? Yan, thank you for being honest. No? Yan, no? Kasi, yan? Kasi siguro, naghihintay tayo sa ibang tao na mag-take action. Pero dapat tayo yun. Kita yun. Ikaw yun. You should lead by example. No? Kasi, when the change starts in you, nasa driver's seat ka. Diba? Nasa driver's seat ka, kung gusto mo mabilis, gawin mo. Kung gusto mo mabagal, pwede din. No? Kasi if the change starts in you, you're not putting the dreams in the hands of somebody else. You're not at the mercy. Talagang ayaw mo. You're at the mercy of other people. Dapat ikaw yun. Dapat ikaw yung willing. Dapat ikaw yung leader. Dapat ikaw yung mag-set ng direction. Kasi para sa akin, kung willing ka, leader ka, mag-attract ka rin ng willing leader sa team mo. Kaya dapat maghintay sa iba. Ikaw mismo kasi susunod sila. Yes! Yes! Dapat lang, no? Number 3, if change starts with you, anong mangyari? Number 3, sustainable change. Of course, sustainable. Alam mo bakit siya sustainable? Tanong niyo sa akin. Kasi ikaw yung nag-grow. Ikaw yung nag-change. Ikaw yung nagbago. Ikaw yung nag-transform. Ikaw din yung mag-GMD. Yes! Kasi this change starts in you and the ripple effects starts na rin. No? So nakikita ng team mo na mataas yung integrity mo, nakikita ng team mo na nakukuha talaga yung mga commitment, nakukuha talaga yung targets, nag-prospecting ka talaga. Yun, no? Maging culture na yan sa team mo. At maging culture na yan, amazing culture yan, maging ma-amazing din yung team mo. Ano yung a team of strong, stable, solid organization. Yes or yes? Yes. No? Ang galing talaga. Okay? So may natutunan tayo? Yes! Marami ba? Yes! Kasi number 9 ako. No? So last. Ano yung number 9? Write your own messages. Diba si Ham,
nasa base siya, kung may mga wins siya, kung may mga learning siya, no, may mga handwriting siya on the wall, no? And those handwritings are messages to the world. Ito yung legacy natin. No, yung stories to the world. Yung kanina ko, yun ang message ko to the world. Next slide. So your legacy is every life you touch, leave footprints that inspire others to follow with purpose and courage. No? Ang definition ng legacy is not for yourself, but for others. Not what you take, but what you leave behind. Kasi dami talaga, ako included, we're afraid of death. Tama na. Diba? And meron akong nabasa na prescription to immortality. Gusto niyo malaman ano yung simple prescription to immortality? Tatlo lang. Gusto niyo? Yes! Ito, gusto niyo? Ito, gusto niyo? Tatlo lang. Number 1, have a child. Kung wala, hindi pwede rin pass on values to your next generation. Number 2, plant a tree. And number 3, write a book. Hindi naman kailangan write kayo ng book. Pwede din mga blog post nyo na positive, no? Na nag-inspire sa maraming tao. No? So, yan. No? So, mayroon naman na story. Last story to. So, gusto nyo ng story? Yes. No? Okay, story, but book 3. No? Meron doon sa